Si brother, pabasa po ako nung Romans. Sige po ate. So, yung sinasabi po dito sa Romans chapter 8, and yung gamit ko po palang Bible version is yung ASND. And sinabi nga po dito sa Romans chapter 8 verse 34, wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos na namamagitan para sa atin. Yun po yun, mga kapatid. Amen. So ito po yun, no? Connected talaga yung brother dito, no? Yung pag-upo sa kanan. Sige, ipaliwanag po natin yan, mga kapatid. Sabi po dito, no? Ayan, umupo po sa kanan. Ayan, no? Nang magawa na niya ang paglilinis ng makasalanan, yung first coming niya nga po, ayan po yung ginawa niya, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Sa trono po, umupo sa trono, sa kanan ng Ama. So, ang ibig sabihin po nun, since nandun na po siya nakaupo sa kanan ng Ama, siya po ang control sa lahat kasi nga po pinasaloob sa kanya ang lahat, power, authority, control sa langit, sa lupa, sa lahat. Siya po ang control. In spiritual realm, nagahari po, 'di ba? Nandyan, in charge ang Panginoon, hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho. Hindi po ibig sabihin na nakaupo na siya doon, tumigil na siya sa pag-work, hindi. In spiritual, 'di ba? Spiritual po ang kingdom of God. Ibig sabihin, talagang in charge siya. Ginagawa na niya ang lahat, talagang winawasak na niya ang lahat, ang isa-isa, ang lahat ng mga natayo nito ni Satan dito sa kingdom of darkness na dito sa mundo. Isa-isa niyang pinatatahimik. Di po ba? Tingnan niyo yung mga ngayon, yung mga ibang maling katuruan. Nagagamit niya po yung kanyang mga lingkod upang talagang mapatahimik yung mga karanihan sa mga maling katuruan dito sa mundo na nakakapag-led astray nga po sa mga tupa. Yan nga po yung dahilan, di ba? Kung bakit po naligaw yung mga tupa dahil po sa mga maling katuruan ng mga tao na nagtuturo dahil sa kanilang mga pansariling ambisyon or tawag dito, mga personal motives lamang. At wala po silang totoong malasakit sa tupa. Kasi kung may totoong malasakit sila sa mga tupa, buong katotohanan, kalooban ng salita ng Diyos, buo dapat nilang ipapahayag, hindi lamang isang verse. Tapos, pagka na-receive yun nung nakapakinig, mali po nilang masusunod. Kasi, nandun yung context doon sa buong talata. So, dapat buo mong ipahayag, kapatid, para tama pong masusunod ng mga nakakapakinig. 'Di ba, mga kapatid? Sa makatuwid, na paliwanag po natin yan nung nakaraan, na marami pong visions din Marami din pong visions na tawag dito, dreams sa mga pinapakitaan na nakikita po talaga nila ang Panginoong Hesus na nasa kanan ng Ama doon sa langit ngayon. Pero napaliwanag natin na sa 1 Corinthians ba 'yun, mga kapatid, yung na topic natin nakaraan, nabanggit natin, nabahagi natin nung nakaraan, na after ng lahat ng ito, ibabalik niya po sa Ama ang lahat, 'di ba? Ang kingdom, ibabalik niya po sa Ama ang lahat. Kasi ipapakita po doon sa kanila, ipapakita nga po sa atin na nandoon na nga po, 'di ba? Sa panahon na 'yon, sa kanyang nakuha niya na nga po, na-judge na lahat, nandoon na tayo, ipapakita kung paano sila magiging isa. Kasi isa lamang po sila. 'Di ba? So yan po yan, mga kapatid. Ibig sabihin din po nung kanan, it means power, authority, and control. Siya po yan. At sabi nga din po, no, na kapag yung hari sa isang labanan, sa isang gera, hindi yan babalik sa trono, hindi yan uupo hangga't di pa tapos yung laban. Pero dahil tapos na nga po yung laban, diba, na overcome niya na nga po yung mundong ito, natalo niya na po ang sin, death, and si Satan, na-disarm niya na po yung all authorities dito sa mundo, is umupo na, bumalik na po siya sa trono. Diba? So yan po yan. At sabi din po sa awit 45 verse 4, yung na-reveal din po pala, ito habang nagbabasa ako ng awit 45, na-reveal din po yung kanang kamay. Ayan, sabi dito, at sa iyong kamahalan ay sumakay kang nananagumpay para sa mga bagay ng katotohanan at kaamuan at katuwiran. Ang iyong kanang kamay nawa ay magturo sa iyo ng kakilakilabot na mga gawa. Sa English po, yung kakilakilabot na mga gawa is awesome deeds. So, ibig sabihin po, diba, ang Panginoon, makes sense po kasi ang Panginoon, ang Word. Diba? By Him, through Him, and for Him, nalikha ang lahat sa pamamagitan ng salita. So, ibig sabihin, siya po yung gumagawa. Diba? Ang anak.
Yan po yun. Siya po yung gumagawa ng mga awesome deeds, mga talagang kamangha-manghang mga bagay. Yan po yun. So, sabi din po dito, no, pagpatuloy natin. Ayan, verse 4, palibhasa'y naging higit na mataas kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila. So, ang ating Panginoong Hesukristo nga po, He is not a creation. Katulad ng mga anghel, He is God Himself. Yan po yun, God revealed in the flesh. Remember po, ang ating Panginoong Diyos ay spirit. Kaya po, nag-take siya ng human form, in the form of a servant, para i-reveal po yung sarili niya. Para makita po ng tao, physical. Diba? Ang Diyos. Yan po yun. Hindi po ibig sabihin ng mga pinapakalat ng mga ibang relihiyon na anghel ang Diyos, ay ang anghel ang Panginoong Hesus. Diba may ganyan mga relihiyon? Maling katuruan po yun. Maling katuruan yan mga kapatid. Kasi sabi nga po dito, di ba, higit na mas mataas siya kaysa anghel. Kasi hindi po siya creation. He is God Himself. Sabi po dito, no, verse 5, higit na dakilang anak kaysa mga anghel. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos, kailanman ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. At muli, hindi po, wala po kaming religion, kapatid. Kingdom of God po tayo. Ayan, we are kingdom citizens, kapatid. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. So ito po, yung nabasa natin dito ay fulfillment po, no, ng Awit chapter 2 verse 7. Yan po yun. Yun yung nakasaad itong na quote po na mga verses dito, no? Nandun po yan sa Awit chapter 2 verse 7. Kung saan tinukoy o sinabi nga po niya doon sa Awit chapter 2 verse 7 na tungkol doon sa hinirang na hari, na kung noon nga po sa Old Testament, 'di ba Old Testament po yung Psalms kay King David sa Old Testament. Pero foreshadowing na po pala iyon sa hari na hindi physical, kundi talagang hari spiritual, magpakailanman maghahari, hindi matatapos. He reigns, He lives forever. Yan po yan, kasi nga akala nga ng mga Hudyo, no, physical na hari yung darating. Pero ang hindi nila alam, mas higit pa to sa physical na hari na kanilang inaasahan. Diba? Halagang King of Kings, Lord of Lords. Sabi po doon, no, na nagfo-foreshadow nga po iyon, yung sa Awit 2.7, dito sa New Testament, na dahil pinakilala po ng anak ang ama sa mga tao, na never niya pong sinabi yung mga katagang ito sa mga anghel, pero tanging sa Panginoong Hesus, sinabi niya po. Di po ba? Sabi din po nga po sa Matthew chapter 3 verse 17, natatandaan niyo po yun, na-topic po natin yun last time, yung binautismuhan po ang Panginoong Hesus ni John the Baptist, nung bumaba po yung Holy Spirit at nagdwell po sa Panginoong Hesus, sinabi po ng Ama sa Langit, no, yung boses, ang sabi po ng boses, no, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kasi po nag-glorify ang Ama sa pamamagitan ng anak dahil sila po ay iisa. Yan po yun. So sabi din po dito, no, sa verse 6, at muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig ay sinasabi niya, sambahin siya. Take note po ito mga kapatid, sinabi po ito ng Ama, nasambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Na ang anak ay sambahin ng mga anghel ng Diyos. So, dito pa lamang mga kapatid, no, kung kanina nga po pinapakita na siya ay more than a prophet, na akala nga po ng mga Hudyo na siya nga po ay prophet, diba yun yung akala nila? Pero pinakita dito sa unang kabanata pa lamang ng Hebreo, mga kapatid, na siya ay more than a prophet because He is God Himself. Na pinahayag din po dito, He is more than an angel. Na yan nga po, pinapasinungalingan din ito yung mga paniniwala ng mga relihiyon na anghel ang Panginoong Hesus. Hindi na po ako magbabanggit ng relihiyon, alam nyo na po yan. Yun po ay huwag nyong paniniwalaan. Diba? Doctrines yun ng kaaway, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ay Diyos. Isang kalapastanganan para siya ay gawing mas mababa kaysa dun sa kanyang totoo niyang pagkatao. Diba? Pakilala natin ng tama ang Diyos. Pakilala natin ng tama ang Diyos sa lahat. Para po, pagka tinanggap nila ang Diyos, diba, lubos na magpapakilala sa kanila ang Diyos.
Kasi kung una pa lang mali na yung pagkakakilala mo sa Diyos, mamamali na ang lahat. Testimony ko na yan mga kapatid na dati, nandun ako sa ganong relihiyon, ganyan ang mga paniniwala. Diba? Hindi ko tunay na kilala ang Panginoon, lukewarm ako nun. Hindi ko siya kilala kasi hindi nga po tamang pinapakilala ang Diyos. So, kung gusto nyo po kung may magtanong sa inyo, ito po yung iano nyo. Diba? Maliban po dun sa John chapter 1, ito pong Hebrews 1. Dito po nila lubos na makikilala ang Panginoong Jesus. So, ayan nga po, no, na tinukoy nga po dito, katulad din po sa Luke chapter 4 verse 8 at Matthew chapter 4 verse 10, na naalala nyo po yun, no, na topic din natin yan, Matthew chapter 4, yung temptation sa Panginoong Hesus, di ba, tinempt siya ni Satan. Yung binanggit niya po doon sa pangatlong temptation ni Satan, ang sagot po ng Panginoong Hesus, worship the Lord your God and serve Him only. Ibig sabihin, ang Diyos lamang ang isa-serve, ang iwa-worship. So, ibig sabihin, nung sinabi po ito ng Ama sa anak, ibig sabihin ng anak ay Diyos. Sila po iisa. Hindi siya anghel o hindi siya tao lamang. Nagkatawang tao. God revealed in the flesh. Diba mga kapatid? So sabi po dito, verse 7, tungkol sa mga anghel ay sinasabi niya, ginagawa niyang mga hangin ang mga anghel. Ayan po na topic din natin last time, no? Nung nabanggit natin na talakay natin tungkol sa third heaven. Naalala niyo po yun? Doon sa 2 Corinthians 12. Yung mga supporting verses doon, ito yun. Connected din dito sa Hebrews 1. At ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. So, nasa Psalms po yan mga kapatid. Psalms 104, na topic na rin po to ni Sis Nika before. Sabi po dito, no, na siyang naglalagay ng mga biga ng kanyang mga matataas na silid sa tubig na ginawang kanyang karwahe ang mga ulap. Nabatid nga po natin, no, na yung langit sinasakyan po ng Panginoon, yung highest of heaven sinasakyan niya at maging yung kanyang mga anghel. Ayan nga po, yung sabi dyan na sumasakay sa mga pakpak ng hangin. Ibig sabihin po, yung pakpak ng hangin, transform niya po yung anghel sa hangin. Ayan po, na ginagawa niyang mga sugo, ang mga hangin at kanyang mga tagapangasiwa ay nagliliyab na apoy. So, kayang-kaya niya pong i-transform yung kanyang mga anghel. Kung sa paanong form niya i-transform yung mga kanyang sinugo. Diba? Napaka-makapangyarihan po ng Diyos. Hindi natin siya pwedeng i-box lamang sa kaya niyang gawin. Yan po yan, sabi po dito, no, ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya. So sabi po dito, no, ang iyong trono, take note po mga kapatid, sinabi po ng Ama sa anak, ito daw po, ang iyong trono o Diyos. Tinawag niya pong Diyos, diba? Yan po yan, tinawag niya pong Diyos ang ating Panginoong Hesus ay magpakailanman. At ang setro ng katuwiran, yung setro po is yung yung rulership, yung power. Diba? Yan po yun. Ang siyang setro ng iyong kaharian. Diba? Ito po yun, katuwiran, righteousness po, na siya nating sinisik, diba? Sa mga wala pa, seek first the kingdom of God and His righteousness. Para po tayo ay maging righteousness of God. Diba? Hindi tayo magiging righteous sa sarili lamang natin. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kailangan natin ay yung righteousness ng Diyos na siya nating masunod. Basahin po dito, inibig mo ang katuwiran at kinaupuotan ng kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. So take note mga kapatid, no? Sabi po dito na binuhusan po ng Ama ang anak ng langis, ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. Na heto nga po mga kapatid, sa Old Testament, mga kapatid, sa Old Testament, lalo po sa Exodus chapter 30 verse 22 to 33, physical po na sacred anointing oil ang pinagawa ng Diyos kay Moises. Nandyan po yan, yung mga ingredients ng sacred oil na yun, no? Nandun po lahat pinagawa kay Moises. So physical po ito. Para i-anoint nga po yung mga kagamitan sa toldang tipanan, yung mga ginagamit sa burnt offerings, lahat po yun. Whatever that oil touches makes holy. So yun po yun, physical. Pero dito sa sinabi ng Panginoon, hindi po physical na langis. Diba, nagamit nga din po yung yung sacred oil sa Old Testament sa pag-consecrate sa mga pari. Diba, kila Aaron na saka dun sa kanyang mga anak. Para sila
ma-cleanse, yan o, may mga cleansing rituals para sila'y makapag-serve sa Panginoon bilang mga pari. Para sila'y maging holy, malinis. Diba? Whatever that oil touches makes holy. Makes it holy. So, dito nga po, kung doon ay physical, sabi po yan sa Acts, nandito po yan sa Acts, no? Basahin natin yan. Tingnan po natin kung ano po yung tinutukoy na oil po dito. Ayan, sabi po dito, no? Acts chapter 10, verse 38. Ang sabi po dito, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos, ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, kung dati sa Old Testament, physical na oil, ngayon, Espiritu Santo yung binuhos. Diba? At ng kapangyarihan kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Yun po pala yung yung oil na tinutukoy. Kaya nagdwell sa kanya, di ba nung binautismo siya, nagdwell sa kanya, bumaba yung Holy Spirit like a dove. Yun po pala yun. Yun ay kapangyarihan. Para simulan na nga po niya ang lahat-lahat ng gawain. Doon po siya nag-start ng ministry, di ba? After po nun, after ng kanyang baptism, after magdwell sa kanyang Holy Spirit, after niyang temp, nagsimula na po siya mag-preach, di po ba? Chapter 4 sa Matthew. Yan po yun kung di ako nagkakamali, or tama ba, brother? 4 or 5? Ayan. So, ang galing mga kapatid pinaka-ano na. niya ate, 5 na. Ayan, 5 na yung 5 sermon na yung pinaka-ministry niya. yung Sermon on the Mount. So, yan mga kapatid. Ang galing, no? So, yun po pala yun sa yung langis na nga pong tinutukoy is yung Holy Spirit. The power. Yan, mga kapatid. So, sabi po dito, sa verse 10 na po tayo, at ikaw, Panginoon, diba? Tinawag niya po kanina na Diyos ang Panginoong Hesus, tinawag naman po ng Ama ang anak na Panginoon. Sabi niya po sa Isaiah 42 verse 8, He will never share His glory to others. So, hindi po sila hiwalay. Diba? Iisa po sila. Hindi po niya, ang Diyos po, He is a jealous God. So, hindi niya yan i-share yung glory niya sa iba. Pero dito, tinawag niya ang anak na Panginoon at Diyos. So, anong ibig sabihin? Sila po ay iisa. Paulit-ulit po natin to para matatak sa atin na sila po ay iisa. So, sabi po dito, no? Nang pasimula ay inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit, kasi nga po no, na-topic natin dun sa, sa last time na meron pong heavens and merong highest of heavens. Mas, talagang yung spiritual na talaga. Kasi yung heaven po na, di ba sa Genesis, sabi po doon, yung firmament na tinatawag or yung expanse ay tinatawag na heaven. So, physical, nakikita. Yung nakikita nating physical na langit. Pero, yung nga po yung natukoy ni Apostol Pablo kung saan siya napunta, third heaven, highest of heavens. Nasa pinakataas. So, ibig sabihin, yun ay spiritual na. Nandun na ang glory ng nandun yung kanyang trono. At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. So, ibig sabihin, mga kapatid, dito, pinapahayag ng Panginoong Hesus, pinahayag ng Ama, ay tagapaglikha. Ayan o, ginawa daw po ng Panginoong Hesus. Iba ang langit. Inilagay niya yung saligan ng lupa sa pamamagitan ng kanyang kamay. Diba nabanggit nga po natin kanina na yung nagsisimbolo nga po sa kanang kamay is siya yung gumagawa. Siya yung salita, siya yung gumagawa. Ibig sabihin, siya yung katawan talaga. Siya yung nag-i-embody. So sabi dito, sila'y mapaparam subalit ikaw ay nananatili at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Gaya ng isang balabal, siya'y iyong ilululun. At gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin. At ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. So, ibig sabihin, sabi ng Ama sa anak, ikaw ay hindi magwawakas. Ikaw ay mananatili magpakailanman kung ang lahat ng ito dito sa mundo, langit, lupa, mga tao, lahat tayo, di ba, lilipas, magfe-fade, mawawala. Mapapalitan. Pero, ang Panginoong Hesus, hindi mapapalitan, hindi magbabago, kailan pa man. No end. Hindi siya magwawakas. Because He is living, eternal God. Yan po yun mga kapatid. Dito po pinapakita talaga yung, sabi nga po sa title, no, sa English, the supremacy of the Son. Sinabi din po dito, no, as the Son, as the Creator, that lives forever and ever.
Hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, hindi magwawakas kailanman. Diba, it really talks about po talaga na iisa po sila, ang ama at ang anak. Dahil tinawag nga po ng ama, ulitin natin, tinawag ng ama ang Panginoong Hesus, ang kanyang anak na Panginoon, tinawag niyang Diyos, at tinawag niya din pong tagapaglikha. Di po ba? Sabi po dito, sa verse 13, yan, malapit na po tayo matapos. Ngunit kanino sa mga anghel, sinabi niya kailanman, maupo ka sa aking kanan. Yan din po yung nabasa ni Brother Daniel, na yung umupo nga po sa kanan. Nandyan din yung sa verse 3 kanina na nabasa natin. Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? So, hello po, Sister Ses. Blessed afternoon po, Sister. Sorry, hindi kasi ako nakatingin po sa comment section. Nakapokus po ako dun sa binabasa. Sorry po, may question po ba kayo? Ayan, pasensya na po. So, sabi po dito, no? Sabi po dito, ng ama, ay kanino po sinabi? Diba? Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman? Hindi sa mga anghel niya to sinabi, kundi sa anak lamang. Diba? Maupo ka sa aking kanan. Hanggang sa iyong iyong mga kaaway, gawin kong tuntungan ng iyong mga paa. Ibig sabihin po, diba yan nga po yun, nasa kanyang second coming, meron pa pong mission ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Bago po talagang ipakita sa atin na sila po iisa, diba, sa langit. So sabi po dito, no, kanan. Napaliwanag na rin po natin yan kanina. Sa kanyang pagbabalik, i-judge niya na po. Wrath na po ang bitbit ng Panginoon, ang kanyang ipupour out dito sa mundo. Lahat ng nakadisalign sa kanyang will, 2 Peter chapter 3, masasama sa pagsusunog. Kasama nitong langit at lupa, mapaparusahan lahat, maging sila Satan, lahat ng evil forces, lahat ng mga demonic entities, lahat mapaparusahan na, magkakaroon na ng sintensya. Yun nga po, no, tawag ko nga po kay Satan, convict na yan. Diba? Huwag kayong matakot dyan. Matakot kayo dun sa Creator. Diba? Matakot kayo sa Creator na kayang kunin ang inyong katawan at kaluluwa. Kayang kitiling, kayang dalhin sa impyerno o sa lake of fire. Diba? Huwag tayong matakot sa kaaway. Kasi nga, binigyan tayo ng otoridad. Bilang nga po ang Panginoong Hesus, siya nga po ang una sa lahat. Para tayo na susunod sa Kanya, diba? Lahat po ng napagtagumpayan niya ay victory na rin po para sa atin. Diba? Victory na to. Linatag niya na nga po yung makipot na daan para ating bagtasin sa ating mga nararanasan na hirap. Sa dulo po niyan, talagang eternal life victory po. Kaya wala na po tayong kailangan ipag-alala. Kasi napagtagumpayan na po ng Panginoong Hesus. Kailangan na lamang po nating bagtasin at i-enforce ang victory niya. Maging sa mga kaaway, yung otoridad na binigay niya po sa atin at power. Yan nga po to, trample the snake and scorpion. Diba? Kapag ikaw ay naatake ng kaaway, huwag kang manghina, huwag kang matakot sa kanila, bagkus, i-exercise mo yung binigay sa'yo na otoridad ng Panginoong Hesus. We rebuke, bind, and cast you out, Satan, in the mighty name of Lord Jesus Christ. No weapons of the enemy shall prosper in our lives because we belong in the Lord Jesus Christ. Diba? I-enforce mo yun sa kanila, kailangan hindi ka takot sa kanila. Kasi kung ikaw, takot ka sa kanila, paano sila susunod? Diba? Kailangan makita sa'yo eh. Makita sa'yo yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, makita sa'yo yung wangis ng Panginoong Hesus, na makita sa'yo yung righteousness of God. Kasi nga po noon, saan nga po yun sa Acts? Yung may gumaya kay Paul, sabi nga po nung demon, na kinakas out nung gumaya kay Paul. Sabi doon, no, I know Paul, I know Jesus, who are you? Diba? Hindi ka kikilalanin ng mga yan, hindi ka i-honor ng mga yan yung sasabihin mo kung wala kang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi ka lumalakad sa righteousness niya, hindi nila nakikita ang wangis ng Panginoong Hesus sa'yo. Diba? So yun po yan. Kung may kakayahan man akong magpropesiya, tumunawa sa lahat kung walang pag-ibig. Amen. Yan po yan. Praise God, Sister Primitiva. Lahat po yan, lahat ng gifts
Gifts can be manipulated. Talagang kahit sino pwedeng magkaroon ng gift. But doon mo malalaman sa bunga. Fruit, good fruit, which is yun kasama po dyan, love, peace, yan po yan. 'Di ba? Kindness, patience. Doon mo makikita kasi lahat ng may gift, pwede pong magaling sila ayan, na ginagamit sila, may gift of prophecy, may gift of wisdom, nandyan na sa kanila lahat, gift of healing. Pero pagka wala sa kanila ang bunga o wangis ng Diyos, bunga ng banal na espiritu, walang kabuluhan. Kaya dyan mo po malalaman talaga mga kapatid, sa bunga. Fruit cannot lie. Hindi po, kasi nga din, diba, sabi po sa salita, na kapag ang puno ay masamang puno, masama din ang bunga. Pag ang puno, mabuting puno, mabuti din ang bunga. Yan po yun mga kapatid. Sa bunga po talaga natin malalaman sa pamumuhay, sa pananalita, sa pag-uugali. Kung paanong ang head, diba, kung anong pag-iisip, pamumuhay, pag-uugali niya, ganun din dapat ang body. Yan po yan mga kapatid. So, sabi po dito, no, sa last, mga kapatid, dito sa sa verse 14, dito sa last, may papakita po ako sa inyo. Medyo mahaba po to pero summarize ko na lang, no? Sabi po dito, mga ilan sa mga ebidensya na ang mga espiritong nasa banal na gawain, no, which is yung mga anghel, na sinugo po upang maglingkod, mag-serve po, 'di ba? Tumulong doon sa mga magmamana ng kaligtasan, yung mag-inherit po ng salvation. Yan po yan, pinapadala ng Panginoon yung mga anghel niya para sila ay para tayo ay i-guard, tayo ay tulungan sa kaluluhan. So, medyo marami po to mga kapatid, no? Medyo maliit siya. Sabi dito, sensya na yung ilaw, nagre-reflect. Ayan, no, dito po, sa awit, nandyan po yan sa chapter, nandyan po yan sa no? Sa chapter 91 verse 11, sabi po doon, no? Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Yan po yan mga kapatid. At sabi dito sa awit 34 verse 6 to 7, ang abang taong ito ay dumaing at ang Panginoon sa kanya'y nakinig at naligtas siya sa lahat niyang mga ligalig. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa kanya at inililigtas sila. Yan po yun. Yung mga may takot sa kanya at sumusunod sa kanya. Di ba? Yung may tunay na pananampalataya sa kanya. Yan po yan. May mga nagbabantay po sa ating anghel. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Sabi din po dito sa Genesis chapter 19 verse 15 to 16, no? Yung kay Lot. Naalala nyo po yun? I-ano ko na lang po, no? Medyo mahaba kasi yan. Na yung dalawang anghel, bago po i-pour out ng Panginoon yung kanyang wrath or yung kanyang judgment doon sa Sodom and Gomorrah, is may dalawang anghel po doon na binabalaan si Lot. Nung si Lot nga po ay nagtagal pa, naglinger pa po siya, diba? Hindi pa po nagmadali, talagang inanon na po siya, hinigit na po. Hinawakan na po nung mga anghel yung kamay niya at nung kanyang asawa at saka yung dalawang anak na babae para po malabas na po doon sa Sodom, doon po, kung nasan sila, para nga po hindi masama doon sa wrath ng Panginoon. Di ba, napakabuti ng Panginoon. Sabi din po dito, no, sa Daniel. Si Daniel po, Prophet Daniel, isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leyon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y natagpo ang walang sala sa harap niya at gayon din sa harap mo, o hari, wala akong ginawang kasalanan. So, dahil po sa pananampalataya ni Daniel, nung nandun na nga po siya sa lion's den, nandun sa loob, na puno ng mga leyon, pinatikom po, diba, ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, yung mga leyon para hindi po mapahamak si Prophet Daniel. Diba, yan po yan. At dito din po sa mga gawa, actually marami po yan sa gawa. Dito din po sa gawa 5, then dun dinakip din po, dinakip ang mga apostol, ganun din po, niligtas din po ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel. Dito din po sa Gawa 27, naalala, tawag dito pala yung kay Peter, yung nakulong si Peter, dito sa Gawa 12. Diba? Yung nandun siya sa kulungan, tapos yung anghel po mismo ay tinulungan po siya na makalabas. Diba? Dito din po, at ito naman, yung last na nandito is Gawa 27, yung kay Apostol Pablo, na nandun po sila sa ship.
yung nawasak po yung ship nila, lula ng bagyo. Yan po yan. Nagpahayag po yung anghel sa kanya na, yan o, sabi, sapagkat sa gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang isang anghel ng Diyos na nagmamay-ari sa akin. At siya ko namang pinaglilingkuran na nagsasabi, huwag kang matakot, Pablo. Kailangan mong humarap kay Caesar at tunay na ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng kasama mo sa paglalayag. So yan po yan mga kapatid, no? Inassure po nung anghel si Apostol Pablo na yung mga kasama niya na natatakot nga po, no? Kasi bumabagyo, no? Tapos nawawasak na yung ship nila. Lahat sila ay maliligtas. Wala pong mamamatay. Diba? Inassure po. So yan po yun mga kapatid. Ilan lang po yan sa mga nahanap ko po dito sa salita ng Diyos. Actually, marami pa po yan tungkol sa mga anghel na isinusugo po ng Diyos para po mapaglingkuran, matulungan yung mga magmamana ng kaligtasan. Yun lamang po mga kapatid. Baka meron po kayong gustong idagdag sa ating topic. Open mic po.